Good morning. Nabasa po tayo Lucas Kapitulo 4, versikulo 38 hanggang 41. And babasahin natin ASD, ang salita ng Diyos. Yun po yung version. Tapos sa version na ginagamit natin, sa app na ginagamit natin, may title, Maraming Pinagaling si Jesus. Tapos may parallel verses siya sa Matthew chapter 8 verse 14 to 17, Mark chapter 1 verse 29 to 34. Pero ito two parts. 38 to 41 ngayon, tapos bukas 41 to 44. So, 42 to 44. So, basa na po tayo. Baka mabasa pa ng iba. Dabiro lang. Verse 38, umalis si Jesus sa sinagoga at pumunta sa bahay ni Simon o ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan. Basahin ko lang po ulit. Mataas noon ang lagnat ng biyanang babae ni Simon. Kaya nakiusap sila kay Jesus na pagalingin siya. 39. Tumayo si Jesus sa tabi ng may sakit at inutusan ang lagnat na umalis at nawala ito. Kaagad na bumangon ang babae at pinagsilbihan si Jesus. 40. Excuse me. Nang palubog na ang araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang kanilang mga may sakit. Ano man ang kanilang karamdaman, basahin ko lang po ulit. Nang palubog na ang araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang kanilang mga may sakit, ano man ang kanilang karamdaman. Ipinatong ni Jesus ang mga kamay niya sa bawat isa sa kanila. Ipinatong ni Jesus ang mga kamay niya sa bawat isa sa kanila at gumaling silang lahat. Last verse, 41. Lumabas din ang mga demonyo sa mga taong sinapian habang sumisigaw. Basahin ko lang, medyo maganda pala to. Lumabas din ang mga demonyo sa mga taong sinasapian habang sumisigaw. Ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit sinaway sila ni Jesus at pinagbawalang magsalita. Dahil alam nilang siya ang Mesayas. So yung mga demonyo alam din na siya yung Mesayas. So, okay. So may parallel verses naman siya sa Matthew at sa Mark. Pwede nyo i-read yun para makita nyo yung detalye. Kasi dun sa The Chosen series, yung Simon na dinipict doon is si Simon Peter. Tapos yung biyanan ni Simon Peter doon sa The Chosen series, yung pinagaling ni Jesus doon sa sakit. Pero dito sa Luke hindi naman binanggit kung kay Simon Peter nga o biyanan nga or mother-in-law nga ni Simon Peter. So, mas maganda punta kayo dun sa account ni Matthew chapter 8 verse 14 to 17 tapos kay Mark din chapter 1 verse 29 to 34 kasi parallel verses siya. Kagandahan pagka pinag-connect-connecta niyo yung mga accounts ng four gospels, lalo pagka may mga parallel verses siya or sila, makikita mo dun yung detalye na magpupuno dito sa isang storyline or history or pagkakaalala. So para siyang puzzle or ito yung isang puzzle piece. Pag dinugtong mo tong isang puzzle piece, tapos ito pa isang puzzle piece, makikita mo yung bigger picture. Alright, so dito hindi natin makikita na ang tinutukoy dito na Simon is si Simon Peter. Kasi yung Simon sa panahon nila napaka-common. Kaya nga Simon the brother of Andrew, mga ganun. Simon Peter, Simon Z, kasi or Simon Zelot kasi kumbaga parang common name sa kanila yung pangalang Peter. Para dito sa atin sa Pilipinas, Jose. Yan. May kilala na akong pangalan, dalawang tao kilala ko eh. Jose pangalan. Yung tatay ko tsaka ako. Anyways, yan lang muna ang ating Bible reading. Ayoko masyadong magpakalalim. Pero makikita ko dito compassion ni Lord, napagaling niya yung mga tao. Tapos yung huli, tumatak din pala yung huli. Yung i-declare sana, sinisigaw sana ng mga demonyo na ikaw yung Mesaya, ikaw ang anak ng Diyos. Sabi niya, huwag kayong magsalita. Kasi maganda rin yung pinakitang perspective ng The Chosen, although hindi naman yun yung
100% perspective or hindi naman yung 100% nakasulat. Although nagbibigay sila ng perspective, paano kung ganito yung sinabi ni Jesus or ganito yung ibig sabihin ni Jesus, mga ganun. So babalik pa rin tayo sa Bible for clarification and for evidences. And doon sa depiction kasi ng The Chosen series, hindi agad dinideclare ni Lord yung identity niya kasi meron siyang timing. And yung timing is building up towards crucifixion. So, kumbaga, alam niya na yung mangyayari. So, alam niya din, aawatin niyang magsalita. Alam din niya may mga magtaong magkukwento. Dumating din yung time na doon sa depiction na kahit awatin niya sila, di na maawat. As in, talagang kakalat na siya yung Messiah. Kasi pagka nalaman na at medyo kilalan siya ng Messiah, aabot na sa Pharisees yun. Yung mga Pharisees, doon sa depiction ng The Chosen to, yung mga Pharisees, una sinashrug off lang muna, hayaan nyo lang yan, isa lang yan na nagpapangkap na Messiah. Kasi nung panahon na yun, dami nagkiklaim ng Messiah sila. Hindi yan. Pero nung nakita nila, wait lang, teka muna, palupit na ng palupit pa-amazing na ng pa-amazing yung ginagawang miracle nito teka muna, tapos yung resurrecting Lazarus. Yun, mga undeniable na miracle na, teka muna, hindi kayang gawin ng ordinaryong tao to. Hindi na kaya ng magic to, mga ganun. So, yung build up na yun, timing ni Lord para umabot sa build up na yun. So, kaya niya, may mga times, lalo ng start of ministry, sinasabi din naman doon sa scriptures na huwag niyo pagkakalat, kumbaga private, private muna to, kumbaga tayo lang nakakaalam, hanggang sa dumating yung eventually na laman na ng karamihan, tapos umabot na sa Pharisees. Yun nga, timeline ni Lord yon para sa crucifixion. Kasi, ito, nabanggit ko na to before. Kung hinihintay pa ng mga Diyos yung Messiah, tapos babasahin nila Isaiah chapter 53. Pagka binasa nila yung buong chapter ng Isaiah chapter 53 at hihintay pa nila yung Messiah, medyo malabong mangyayari. Kasi yung Isaiah chapter 53, saktong-sakto sa timeline ng crucifixion ni Jesus. Yung Isaiah chapter 53, if I'm not mistaken, 600 to 700 years na isulat ni Prophet Isaiah bago pa ipanganak si Jesus Christ. At wala pang Roman Empire nun. 600 to 700 years before Jesus Christ time, wala pang Roman Empire. Wala pang crucifixion nun. Pero yung Isaiah chapter 53 is talking about crucifixion. Kasi yung naganap doon sa Isaiah chapter 53, sa revelation ni Lord ng Panginoon ni Yahweh kay Prophet Isaiah, tugmang-tugma sa nangyari doon sa crucifixion ni Jesus Christ. Although wala namang idea si Isaiah nasasakupin ng Roman Empire yung karamihan sa region, if not all the regions back then. Tapos, di naman ay alam ni Prophet Isaiah na may ganun palang parusa, crucifixion. Hahagupitin, pagbubuhatin ng krus, ng sarili niyang krus, ipapako sa krus, sisiguraduhin patay. Ang malupit pa nga doon sa prophecy ng prophets there will be no bones broken. There will be no bones broken. Yung dalawang thief, binali yung tuhod nun para sigurado patay. Si Jesus Christ hindi binali ng centurion yung tuhod. Although in-spear yun dito sa tagiliran, pero walang butong na bali. So, anyways, yun lang naman. Napahaba ko para 9 minutes na. So, huwag kayong magtaka kung bakit inaawat ni Jesus to. Hindi lang naman yung mga demonyo ang inaawat niya. Lalo pagka dinedeclare ng demonyo, teka, anong kailangan mo sa amin? Papalisin mo ba kami? Ikaw ang anak ng Diyos. Tumahimik ka. Tapos dito naman, pinagbawalan magsalita dahil alam ng mga demonyo na siya ang Messiah. Mind you guys, binasa natin yung temptation ni Satan. So nauna yun, dito sa timeline. So, alam ng mga minions ni Satan na, teka, ito, hindi ko na-attempt tong taong to. May something dito sa tao na to, ito ang Messiah. Alam ni Satan. At kaya ang goal ni Satan, dahil hindi siya omniscient, hindi niya alam yung plano ng Panginoon. Ang goal niya, mawala sa landas niya. Mawala, itong tinik sa lalamunan ni Satan, gusto niyang tanggalin. Hindi niya alam na ang pagkamatay ni Jesus Christ, ang pagkatalo ni Satanas, at ang pagkamatay ni Jesus Christ, ang kapatawaran ng kasalanan.
Kaya walang madadala si Satan sa impyerno na maniniwala sa Mesaya, sa kung anong ginawa ng Mesaya. Na inalay niya ang kanyang katawan para squeeze, pigain talaga ng gusto katawan ni Jesus. Pag piga, lumabas yung dugo. Akala ni Satan, pagka napiga, lumabas dugo, namatay, tapos na. Talo na ang Panginoong Diyos. Di alam ni Satan, pagkapiga ng katawan ni Kristo, pagdaloy ng dugo, pag-shed ng blood, yun pala magiging kabayaran sa kasalanan natin. At lahat ng maniniwala na siya lamang ang ating Diyos, Panginoon, at ang nagbayad ng ating mga kasalanan, at tatanggapin sa sarili natin, susurrender natin, Lord, hindi pala ako Savior, kala ko may magagawa ako eh. Pero ngayon naunawaan ko na ikaw pala. Yung dugo mo pala ang magbabayad sa lahat ng kasalanan ko at bayad na. Lord, susuko ko yung aking sarili, yung aking utak, yung aking pagkakaunawa. Ikaw na lamang po ang aking Panginoon at ikaw lamang po ang aking tagapagligtas at niligtas mo na po ako. Panginoon, ako po ay iyo. Ikaw po ang aking Diyos at nag-iisang tagapagligtas. Wala nang iba. Hindi ang sarili ko, ikaw lamang. Yung Holy Spirit titira sa iyo, sa kabituran ng iyong puso, sa kalooban mo, dwell in you. Si Satan defeated. Wala na magagawa si Satan. Kaya ka na lang niya i-distract, pero hindi ka niya kayang i-pluck sa kamay ng Panginoon. Nakasulat yan sa Biblia. Walang makakapagtanggal sa iyo sa kamay ng Panginoon. Doon pa lang sa verse na yun, once saved, always saved. Kasi bakit? Sinabi ng Panginoon, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. I give unto them eternal life. Hindi si JB, give to JB eternal life. Sabi ng Panginoon, I give unto them, I give unto JB eternal life. And JB shall not perish, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. And no man can pluck them out of my hand. And no man can pluck JB out of my hand. Now, imagine this. Palitan mo ng pangalan mo yun. Hindi ko alam kung ano pangalan mo eh. Palitan mo ng pangalan mo. And my sheep, and JB hear my voice. O ngayon palit mo yung pangalan mo sa verse 27 ng John, chapter 10. And your name will hears my voice. Sabi ni Panginoon, I know you, your name. I know your name, and you follow me. And I give unto your name eternal life, and your name shall never perish. And no man can pluck your name out of my hand. Imagine mo yun. Tapos sasabihin mo, hindi totoo yung once save, always save. Ano ibig sabihin na? Pag sinabi mo hindi totoo yung once save, always save, sinungaling ka, Diyos. Ako ang tama. Mali ka. Once save, always save can never pluck in your hand. I can pluck myself out of your hand. Kaya ako dapat ang tama. O, ganun yung sinasabi mo. Once save, always save. Mali. O, sabihin mo yun sa Panginoon. Ang sabi niya, no man can pluck your name out of His hand. No man, man ka. Yung man, pwedeng woman, pwedeng man. Humanity ang tinutukoy doon. Human being. Hindi lang isang demographics. Hindi lang male. Man and woman yon, no man. Okay? Man or woman ka. Included ka ron. Ano ibig sabihin nun? Even you cannot pluck your name out of God's hand if you're in God's hand. Ano ibig sabihin ng you're in God's hand? If you're of God. Okay, paano yung nagpo-profess? Naku, napahaba ako na to. Paano naman yung nagpo-profess, JB, na sa Panginoon sila? God knows their heart. God knows their mind. Don't mind them. Think about yourself. Are you really trusting God or not? Why are you looking at their wrongdoings? Just try to remove the speck on your eyes first. Ano ibig sabihin nun? Are you really trusting God in terms of your salvation? And do you really understand what you receive from God? Kasi, paano ka tatalikod sa pinaka-importanting bagay na na-receive mo? Paano patunayan ko kung gaano ka-importanting bagay yung pinagkaloob ng Diyos na libre, libreng regalo. Bibigyan, hypothetical po ito. Ibibigay ko sa iyo lahat ng pera sa mundo. Sa iyo na lahat, ikaw na may-ari. Hypothetically, ikaw na may-ari. Lahat ng pera, lahat ng bagay, lahat ng tao,
Nakatingin sa'yo at hangang-hanga sa'yo dahil ikaw pinakamayaman. Lahat ng pera, wala sila, ikaw lang. Tanong ko sa'yo, lahat ng perang meron ka, lahat ng kayamanang meron ka, kaya mo bang bilhin yung buhay na walang hanggan? Common sense lang gagamitin natin doon. Kaya ba nating bayaran yung buhay na walang hanggan? Punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng ligaya, kasiyahan, punong-puno ng liwanag, walang kadiliman, walang sakit, emotionally, physically, mentally, mental pain, physical pain, emotional pain, wala. Stress, wala. Anxiety, wala. Depression, wala. Lahat ng bagay na yon, ibinigay ng libre ng Panginoon. Tapos isusoli mo. Ibig sabihin, pag sinoli mo, hindi mo alam, hindi mo naunawaan kung ano yung tinanggap mo. Hindi mo naunawaan. Kaya ngayon, pinapaalam ko sa'yo, kahit magkanong pera meron ka, kahit nasa iyo na ang pera sa buong mundo, hindi mo kayang bayaran ang buhay na walang hanggan. Ito malupit. Pinagkaloob yun ng Panginoon kay JB. Libre. Ngayon, tanongin kita, paano ko tatalikuran yon? Paano ko bibitawan yon? Kung yun yung pinaka-importanting bagay na natanggap ko mula sa Diyos, na hindi kayang ibigay ng kahit sinong tao sa akin. Ano, babalik ako sa tao, hindi nga nila kaya ibigay yun eh. Babalik ako sa tao, babalik ako kay Satanas, hindi nga kaya ibigay ni Satanas yun eh. Depression nga, anxiety, stress, hate, anger, envy, jealousy. Yun yung binigay sa akin ni Satan eh. Tapos babalik pa ako kay Satan, wag na lang. Kung gusto nyo, kayo na lang. Ako, ayoko na. Ayoko na. Pas na ako dun. Okay, hindi ako nagsasalita ng medyo polite. Kasi bakit? Tinutukoy ko yung sarili ko. Pinag-usapan natin sarili ko ngayon. Hindi na ako babalik dun. Ayoko na. Ayaw na. Ayaw. Tapos sabihin nyo sa akin, once save, always save. Mali. Kung ang paniniwala mo, once save, always save. Mali. Hindi mo naintindihan. Hindi mo naunawaan. Magpapakatotoo ko sa iyo kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka Kanya. Akala mo lang, professing ka lang Kanya ka, pero sa totohanan lang hindi. Kasi ang Kanya, alam. My sheep hear my voice, naunawaan. Gaano kahalaga yung pinagkaloob niya. Hindi, kaya yun, no man can pluck them out of my hand. Because those who are on my hand fully understand that what I gave for them is for their own benefit. Not for Satan's benefit, not for other people's benefit, but for their benefit. So don't look at the benefit of others. Just try to pay close attention on what you're receiving from God. And just hold on it. Because no one can take it away from you. The gift of God, no one, even Satan, can take it away from you. If you understand that, you will cling unto God. You will be thankful and be grateful. Sensya na, medyo nagiging passionate ako ha. Grabe kasi. Grabe. Grabe yung pagmamahal ng Panginoon. Sige, dun muna. Hindi po ako galit ha, kung kanino man tao. Kaya lang ipagtatanggol ko. Ipaglalaban ko yung katotohanan. Laban sa kasinungalingan. Pero wala naman akong inaataking personalidad. Wala naman akong inaataking tao. Ang inaatake ko yung maling doktrina. Yun lamang. So walang personal vendetta, no vengeance, but I'm gonna stand on the truth. The truth hurts, but the truth will set you free. God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.